So pagdating sa design, kanya-kanya po tayo ng trip, kanya-kanya tayo ng preference. Yung madalas i-compare dito sa Mio Gravis natin tapos Honda Click, ang cooling system po nila sa 3 years, 36 months, 3,754. Sa Mio Gravis, 4,118. Ayan guys, what's up? Chris Ride Motovlog nga po pala. For today's, nandito ngayon tayo sa DES, Duwik Sam Incorporated. Located po ito sa Lagao Branch, General Santos City. Harapan lang po ng Robinsons Mall ng Jensan. Meron tayong i-compare na motor mga idol. Ito po yung Honda Click 125, tapos itong Yamaha Mio Gravis. So parehas po sila 125cc. Marami po kasi nagre-request sa akin ang motor na to. Ito head-to-head comparison natin, tapos yung price, comparison din sa price, sa specs, and then sa design. Compare din natin yung mga advantage na itong dalawang motor na to. Ayun po natin sa design. Pagdating sa design nito, parehas po sila aggressive, sporty looks. So kanya-kanya po tayo ng preference, kanya-kanya po tayo ng trip pagdating sa design ng ating motor. Ito na po yung head niya. Mapapansin nyo mga idol, mas malaki yung head ni Mio Gravis, mas malaki po siya. Tapos matte black naman dito matte brown. So dito naman sa Honda Click natin, mas sporty yung design niya para sa akin. Kulay naman nito, naka-glossy black and then silver streak gray, naka-glossy rin po siya. Tapos maganda yung pagkakadesign niya dito, may pa-letter M na siya dito. Dito naman banda, dito tayo nagkakatalo. Maganda rin naman yung design ng sa Mio Gravis natin. Dito naman yung tatak na Gravis. Dito naman yung logo ng Yamaha. Naka matte brown din po siya. Maganda pa dito sa headlight niya. Meron po sa ditong lens na kulay blue. So ito po ay naka-LED na rin po itong headlight na ito. Yan, naka-LED na rin po ito. Pagdating naman sa signal light nito, naka-halogen bulb pa rin. Yan po, makikita natin yung bulb niya. Napaka-sporty rin po ng looks niya. Sa Honda Click naman natin, talagang litaw na litaw yung DRL niya. Ito naman yung signal light niya. Dito po sa Honda Click natin, lahat ng ilaw nito, mapa headlight, signal light, naka-LED na po lahat. Wala ka nang makikitang halogen bulb dito. Parehas po sila sporty looks, parehas po sila maangas yung dating. Mas matulis lang itong Honda Click natin. Sa front fender nito, parehas po sila may kalakihan. Yan, parehas po sila malalapad. Tingnan naman sa suspension nito sa harapan, parehas po sila naka-telescopic. So dito sa Honda Click natin, meron siyang brand na Showa. Gravis naman natin, wala siyang tatak na brand, pero sa performance, parehas po sila malulupit. Dito naman po tayo sa braking system niya dito sa harapan. Papansin nyo, parehas po sila hydraulic disc brake, naka-single pot piston caliper. Yan, parehas po sila naka-hydraulic disc brake. Dito naman sa Honda natin, meron po sa ditong brand. Maganda dito sa Honda Click natin mga idol kasi naka-combi brake po siya. So lamang na naman si Honda Click pagdating sa braking system. Ganda kasi ang braking system kapag combi brake kasi mas smooth. Sumasabay po yung sa harapan na brake kapag nagbi-brake po tayo sa likuran. Tingnan naman po sa gulong niya, mapapansin nyo mga idol, mas maliit po yung mags ni Mio Gravis. Ang size po niyan ay 12 inches. Dito naman sa Honda Click natin, 14 inches na po ito. Tingnan naman po sa lapad ng gulong niya. Sa Mio Gravis kasi natin, naka 100 by 90 yung size ng gulong niya. Dito sa Honda Click natin, 90 by 80. Di hamak na mas malaki yung gulong ni Mio Gravis. Pero sa laki ng mags, mas maganda yung mags ni Honda Click 125 kasi naka 14 inches na po ito. Umako naman po tayo sa tail light at brake light nitong dalawa. Ito yung Mio Gravis, ito naman yung Honda Click. Tingnan sa Mio Gravis, medyo patulis din po siya. And then nakikita natin yung lens ng niya dito, tail light. Parehas po sila sporty looks kasi matutulis po yung tail light at brake light nila, yung design. Kay Mio Gravis po, ito naka-halogen bulb pa po siya. And then yung signal light niya, naka-halogen bulb din po. So hindi pa sa ginawang LED. So lamang na naman si Honda Click kasi naka-LED na po ito. Dating naman po sa signal light na itong Honda Click natin, naka-LED na rin po ito. Pero nakahiwalay din po sa doon sa niya, tail light at brake light niya. Ayan, nakahiwalay po siya. Unlike dito sa Mio Gravis natin na pa rin siya, nakakabit doon sa tail light at brake light niya. So hindi na sa puputol, iwas sagi. So
So ito kasi pwede pang masagi, maputol, kung matumba. So ito po yung design ng Mio Gravis pagdating sa likuran. Honda Click naman. Pagdating sa back fender nito, ito napakalapad sa Mio Gravis natin. Nakulangan din ako sa design ng back fender. Unlike dito sa Honda Click natin, napaka-sporty po ng design niya. Ayan po, matulis. Ganda po talaga ng pagkaka-design. Oh. Dating naman po sa muffler nito, yun po yung sa Mio Gravis natin. Ito naman po yung sa Honda Click natin. Panalagay yung heat guard dito na plastic. So para sa akin, mas sporty yung design nito. Tapos mas elegant kasi mayroon siyang glossy gray dito. Dating naman po sa gulong niya dito sa likuran, mas malaki po yung mags ni Honda Click 125 mga idol. Ayan, compare dito sa Mio Gravis natin na 12 inches, dito 14 inches na. Pero sa gulong naman, sa size, di hamak na mas malapad po yung size nito. Kasi ang gulong nito, 110 by 90, 12 inches yung mags. Dito naman po ay 100 by 80, and then 14 inches po yung laki ng mags niya. Ayan po yung pinagkaiba sa laki ng gulong nila. Pero para sa akin, okay na okay pa rin yung 14 inches. Sa braking system naman po nito sa likuran, parehas po ito naka-drum brake. Drum brake po yung kay Mio Gravis. Naka-drum brake din po yung kay Honda Click 125. So parehas po sila naka-drum brake. Pero maganda pa rin sa Honda Click natin kasi naka-combi brake. Once na nag-brake ka sa likuran, sumasabay yung sa harapan. So napaka-smooth po nun i-brake. Suspension naman po nito sa likuran. Ayan, ito po yung suspension sa Mio Gravis natin. Ito naman po yung sa Honda Click natin. Mas malaki yung spring ni Honda Click 125. Tingnan nyo mga idol. Manipis yung Mio Gravis natin, yung spring niya. So ito naman po yung makina ni Mio Gravis. Ito naman po yung sa Honda Click natin. So ito po yung airbox, ito naman po yung CVT. Ito yung airbox ni Mio Gravis, ito yung CVT. Pagdating sa design ng makina nila, mas gusto ko rin yung design ni Honda Click. Dito naman po tayo sa instrument panel gauge nila. So ito yung sa Mio Gravis. Ito naman po yung sa Honda Click. Parehas po sila elegant yung design niya. Yan, unahin natin dito sa Mio Gravis. Naka-fully digital na po yung instrument panel gauge nito. Napaka-detalyado rin po nito mga idol. Sa Honda Click naman natin, naka-fully digital na rin po. Parehas po sila naka-fully digital. Ito po yung high beam, low beam, turn signal light at horn niya. Meron din po sa ditong stop and start system. At meron din po sang hazard. So, mas lamang talaga si Mio Gravis pagdating sa mga features niya dito. Meron po sang hazard. Tapos meron din po sang stop and start system at electric start. Tingnan naman natin kung may kickstart to. So wala rin po itong kickstart. Naman sa Honda Click natin, dito naman po yung high beam, low beam, horn, turn signal light. At nandito po yung electric start niya. Wala rin po itong kickstart. O wala rin po itong hazard switch. Wala rin po sang idling system. Wala po sa yung stop and start system katulad kay Mio Gravis. Ayan, meron po sa ditong stop and start system. Parehas po sila may USB charging port. Ayan, dito lalagyan nyo pa po sa dito ng power socket. Dito naman sa Honda Click natin, ayan, naka-USB type na po siya. So, ready to charge. Ganda pa dito, meron po siyang bulsa-bulsa. Napakalalim, napakalawak din. And then meron pa siyang cover. Unlike dito sa natin, sa Mio Gravis natin, wala po sa ditong lagayan ng cellphone. Dito kasi naka-open kasi dito. Ito naman po yung compartment niya sa harapan sa Mio Gravis natin. Sa Honda Click naman natin dito napakababaw. Pero at least meron sa ditong malalim na may cover. So pagdating naman po sa ignition nito, parehas po sila magaganda yung ignition mga idol. Ayan po, sa Honda Click, parehas din. Dito po yung bukasan ng upuan natin. Seat. Ayan, dito po yung sa seat. Ayan. Nakalamang lang dito sa Mio Gravis natin kasi dito po yung bukasan ng fuel niya. So dito na po yung fuel tank niya mga idol. Napaka-convenient nito. Isa ito sa gustong-gusto ko sa Mio Gravis, itong fuel niya. So pindutin lang natin yan. Bubukas na po yan. Tapos balik natin. Yun, no? Sa Honda Click naman natin, dito po yung bubukasan ng upuan. Dito naman po yung fuel tank niya. So, bababa pa po tayo pag magpapagas. So, may istorbo pa tayo pag nagpapagas kasi bababa pa tayo.
Bubuksan pa natin yung upuan. Yan. Dito naman po yung fuel tank niya. So yan, pagdating naman po sa legroom, di hamak na mas malawak po yung kay Honda Click. Pero mas malapad naman itong sa Mio Gravis natin. Pagdating sa legroom, mas mataas naman yung sa Honda Click natin. So ayan po. Yan po yung comparison nila. Kumako naman po tayo sa under seat compartment. Pindutin natin yung seat. Seat. Yan, buksan natin yan parehas. Yan. So dito tayo nagkakatalo. Mas malawak po yung under seat compartment ni Mio Gravis. Isa po yan sa mahalaga sa ating motor. Ayan po. Sa Honda Click naman natin, sakto lang. Sakto lang yung laki. Ito talaga yung the best sa Mio Gravis. Malaki yung compartment. Nandun na po yung fuel tank niya. Dating naman po sa upuan nito. Ayan yung upuan ni Honda Click. So di hamak na mas malapad at mas maganda yung sa Mio Gravis natin. Para sa akin mas maganda yung nito upuan. Yan, napakalambot tapos magaspang. Ito naman sa Honda Click natin, malambot din siya pero medyo madulas yung cover ng upuan niya. Sa design naman ng grab bar, mas maganda yung design ni Honda Click sa grab bar naman. Ayan o. Kumako naman po tayo sa price, saka installment update nila dito. Dito pa rin tayo nag-inquire sa DES, Duwixam Incorporated. Ang price po nila dito sa Honda Click 125 ay 82,000. 82,000 po yung cash price nila dito sa Honda Click 125. 82,000. Pagdating naman po sa Mio Gravis natin, ang cash price po nila dito ay 95,500 pesos. So, yan po yung pinagkaiba nila sa price. 95,500 pesos. Dito naman ay 82,000. So, malaki rin yung difference nila sa price. So, kayo na po yung talagang mamili. Swak sa pera, swak sa trip nyo, swak sa handling. Paras po ito malupit. Pagdating naman po sa installment update nila dito. Dito tayo sa Honda Click, tapos Mio Gravis. Ayan po yung down payment niya mga idol. 5,500 lang. Dito naman sa Mio Gravis ay 6,000. So 500 lang yung difference nila sa down payment. So yan, nagkakatalo na tayo sa monthly nito. Dumakon tayo sa 1 year. 8,115 sa Honda Click. Sa 1 year naman nito, 9,090 pesos. Sa 24 months, 2 years, 4,845. Dito naman sa Mio Gravis ay 5,361. Sa 3 years, 36 months, 3,754. Sa Mio Gravis, 4,118. So parehas po yan, rebates ng 200 pesos kung maaga po tayo magbayad. Nagpa-compute din pala tayo kung 20,000 na down payment. Sa 20,000 naman na down payment, ayan, 20,000 na down payment sa Honda Click. Kung 20,000 po yung down payment nyo, sa 1 year, 6,653. Sa 2 years, 3,987. Sa 3 years naman po nito ay 3,098 pesos. Kung 20,000 po yung down payment nyo sa Honda Click. So sa Mio Gravis naman po, 125cc. Ayan po. Kung 20,000 po yung down payment nyo sa Mio Gravis, ito na lang po yung monthly nyo. Sa 1 year, 7,700. Sa 24 months, 4,554. Sa 3 years naman po nito, kung 20,000 yung down payment nyo ay 3,505 yung monthly nyo kapag 20,000 yung down payment nyo. Mio Gravis, 3,505, rebates pa ng 200. So sa mga freebies po nito, dito tayo nag-inquire sa DES. Mga freebies po nila dito, free helmet, jersey, TPL insurance, and then 3 years LTO registration para po yan sa mga bagong kuha ng motor. Pagdating naman po sa makina nito, so parehas po ito automatic motorcycle. Sa Honda Click natin, 125cc, naka-single overhead cam, naka 2 valve, 4-stroke, and then ang cooling system po nito ay liquid gold. So yan po yung isa sa pinagkaiba nila. Ang cooling system po nito ay liquid gold. So dito naman po sa Mio Gravis natin, 125cc, naka-single overhead cam, 4-stroke, and then naka 2 valve mga idol. Ito po yung madalas i-compare dito sa Mio Gravis natin tapos Honda Click. Ang cooling system po nila,
Ang cooling system po kasi ni Honda Click 125 ay liquid cooled. Samantala sa Mio Gravis natin ay air cooled. So yan po yung design ng air cooled. Ang advantage naman po ng liquid cooled mga idol, kahit malayuan na biyahe, maganda. Maganda siya kasi hindi sa mag-overheat. So hindi ka mag-aalala na baka mag-overheat yung makina mo. Kasi naka-liquid cooled po yan. Parang sa sasakyan, sa mga 4 wheels. So ayan, liquid cooled na po yan. Ito po yung radiator niya. Nilalagyan po yan ng coolant. So yan, nilalagyan po yan ng coolant para hindi mag-overheat yung makina natin. Maganda naman sa air cooled kasi less maintenance. Less maintenance po ito. Okay din naman ang air cooled. So ayan, sa mga naghahanap ng dalawang motor na to. Yan, parehas po ito maganda. Parehas po ito may mga advantage sa isa't isa. So okay na okay po ito bilhin. Parehas po sila Japanese brand, parehas po sila matipid sa gas, matibay, maganda yung mga features. Ganda sa Mio Gravis natin kasi naka-Y connect na po ito. Pwede nyo pong i-connect yung cellphone nyo dito sa dashboard niya para lagi po tayo ma-notify. Motorcycle Connect. Disclaimer lang po, hindi po tayo empleyado dito, hindi rin po tayo nagpapabaya. Dito po ay for content lang po sa ating channel. May mga ipapa-inquire pa po kayo sa akin na motor, comment nyo na lang po sa comment section ng ating video. Napakarami po ditong motor, Honda, Yamaha, Suzuki at Kawasaki mga idol. So hanggang dito lang po muna ating video ngayon. Ride safe po tayo palagi. God bless you all and thank you.